So ayan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon, papunta kina Kuya Alex at bibisitahin po natin kung ano na pong nasimulan dun sa bahay po na ginagawa sa kanila. So sa ngayon po, hindi ko pa po kasama si Rachel dahil sobrang busy po niya. Meron na siyang OJT and then may mga kaganapan na sa kanyang para sa kanyang kaarawan na inaasikaso nila ngayon ni Roel. So ako raw muna ang tumingin-tingin and then ako muna ang magbablog po nitong aming pabahay. So ngayon po, mag-update po tayo kung ano pong nangyari kahapon kasi kahapon lang po ito nag-umpisa sapagkat nung isang araw pa dapat. Ang problema, hindi naman agad sa akin nasabi na yung materyales pala ay hindi kayang ipasok dito kasi yung daan po sobrang maputik at nahihirapan daw yung hauler. So kailangan talaga dito isasakay siya sa kalabaw. Actually, yung ang tawag kasi sa amin yung kangga. So isasakay muna siya doon bago dito maipasok. So ngayon po, ang alam ko nakapag-umpisa naman na kahapon, nakapag-layout na. So titingnan ko po ngayon. Kahapon po kasi busy din. Mamaya, gabi, may event na naman akong pupuntahan. Magja-judge na naman tayo. So talagang isinisingit-singit po natin na makapunta dito dahil sobrang busy din po ni Daddy Donut sa ngayon. At malapit na rin po na masimulan yung pabahay po natin dun sa tatlong magkakapatid na nakatira sa kulungan ng baboy. So abangan nyo rin po yon at bibigyan ko rin po kayo ng update. Ayan, kung makikita nyo po yung daan dito kay Kuya Alex, sobrang maputik. Ano po? Ayan po. Bibihira pong may makapasok dito. Tulad po nito, may dadaan. Hauler. Nasa likuran natin. Yung motor ko, iniwan ko na lang kasi sobrang magdudumi kapag ipinasok ko yun dito. Yan o. Talagang magtsatsaga po tayong maglakad papasok dito sa bahay nila Kuya Alex. Bali, nakasalubong ko nga pala yung anak niya. May dala kasi akong merienda. Ayan. Pinauna ko na. Sabi ko, iuna niya na. Kasi kakala ko kasi susunod agad si Probinsyano tsaka si Ate Teta so mahuhuli-huli pa raw pala sila. Kaya mauna din akong pumasok sa kanilang dalawa. Nakakatakot dito pagkagabi sa daan na ito. Ayan o. Kung makikita nyo yung daan dito papunta kina Kuya Alex. Talagang siya oh. Yan, putik-putikan oh. Halos na yung mga gulong. Actually malalim na. Malalim yung mga daan na yan. Yung mga inaanuhan ng gulong ayan oh. Medyo tumigas nga lang ho ngayon kasi umiinit, umuulan. So pero sana tuloy-tuloy yung init para tumigas na tong lupa. Hindi na mahirapan sa pagde-deliver dito sa kanila. Bale, ito po palang itong pabahay natin kay Kuya Alex. Meron po tayong mga nag-sponsor po dito. Nagkakahalaga ng iba-ibang tao po sila, iba-ibang tao. Nagkakahalaga na nga sa 50,000 pesos. So, babanggitin po natin yan sa susunod nating mga vlog kung sino-sino po sila. At yung iba po, bale, matatagal-tagalan po bago matapos itong pabahay ni Kuya Alex kasi bawat sweldo po namin ni Rachel, tsaka lang po kami magpapagawa ulit. Bale, yung ginagastos po ngayon, ito po yung padala po ng mga sponsor natin, dati pa. Ayan. Sa ngayon po, bale, kung hanggang saan lang po ang maaabot ng 50,000 na ipinadala sa atin, yun lang po muna ang magagawa. Then the next month, pag sahod po namin ni Rachel, ayun, tsaka po namin itutuloy yung bahay ni Kuya Alex. Yan po, malapit na po tayo sa bahay nila Kuya Alex na ginagawa. Alam ko nagme-merienda na sila eh. Ayun, nakikita ko na may mga nahukay na.
Ito na, malapit na tayo. Ayun na po, yung may kulay blue trapal. Ayun na po yung bahay ni Kuya Alex. Nagbe-bend na ng ano si Tio. Nagbe-bend na ng tawag yan, bakal. So ayan, andito na po tayo. Ayos na. Pwede nang udungan. So ayan po, kakarating lang ng buhangin. Susunod po dyan mga bato na. Bato, and then yung hollow blocks pala wala pa, hindi raw kasi nakapasok yung truck kasi sa daan nga. So pipilitin natin na makapag-deliver ngayon para makapag-umpisa na. And then may sabi nga sa akin, baka i-refund na lang daw yung ibinayad ko dun sa hollow blocks na ipapadeliver natin. 500 pieces po muna kasi yung binayaran ko dun. So, dapat 1,000. Buti nga 500 lang yung binayaran ko pansamantala. Kasi nga yun nga po yung iniisip ko na baka hindi rin nila ma-deliver. So i-refund daw nga po. Pupuntahan ko nga mamaya. Para ma-refund natin. Baka order tayo sa iba. Ayan, nagmimerienda na rin ho sila. Kutsinta at tinapay. Ayan. Wala ho kasi ditong mabilhan ng merienda. Medyo malayo yung lugar nila Kuya Alex. Eto. Ang tagal bumalik nung nagde-deliver ng buhangin tsaka ng bato. So bali 5x5 po ang sukat nitong bahay. Yan, may tutulugan pa naman sila Kuya Alex tsaka si Ate Mavic. Bali si Ate Mavic ayun, naghuhugas na siya ng plato at may nagluluto. Tingnan natin kung anong nilulutong ulam ni Ate Mavic. Ayun, maganda pa yung trapal na binili natin ng nakaraan. Hindi pa siya butas-butas oh. Ano? Ganda pa. Alam mo yung bago pa. So titingnan natin kung anong niluluto ni Ate Mavic. Ay, ubod. Sarap to. Tapos sardinas ang sahog. Ayan, ubod ng nyug. Ayan po yung ipinatumbang natin na nyug. Yung pinatistis natin na nyug. Sarap yan. Ito si Ate Mavic naghuhugas ng plato. Naglaba din si Ate Mavic. Ayan, ganyan kasi pag si Ate Mavic. Pag nandito lang sa kanilang bahay. So, ayan po. Ito yung CR nila Ate Mavic kaya magpapagawa din tayo ng CR nila Ate Mavic. Siyempre para maganda naman yung CR nila. Parang may privacy ba. Pero kasi kapag kaganyan, may mga babae pa naman anak si Kuya Alex at si Ate Mavic. So, papagawa natin din yung CR nila. Ayan, paparating na yung pangalawang deliver ng ng buhangin. I think buhangin yata ito. Mamaya pa yung grab darating. Yan ayun yun. Pangalawang deliver ng buhangin. Ayan. Si Tio nagbe-bend ng mga bakal. Ayan, si Tio. Mga bakal. Tapos sila Kuya Alex naman gagawa nung bubuhusan ng poste. Ayan. Ayan chariot ang nasasakyan. Lupit ng pang-deliver. Ayan. Hinihintay na lang po natin yung graba tsaka hollow blocks.